Isang nagdamay mo, makikabang damdamin mo, natatapos na lahat, maya-maya'y lumuluwag. Kailangan ko ng kaibigan, na dami kong maaasahan. Kailangan siya si Jesus, ang iisipin ko sa kalimangan ako. Siya ang pananaligan ko, siya'y nagmamahal sa akin, nagpapaglay sa akin. Oh, si Jesus, ang iisipin ko. Sa buhay natin, maghihirap at mayanin, nagdarang ng hanap mo'y naglamutan. Katulad mo ang kailangan mo, nataramay sa kalungkutan mo. Alam mo ba kung sino siya? Siya ay si Jesus. Si Jesus, ang iisipin ko sa kalimang takot. Siya ang pananaligan ko, siya'y nagmamahal sa akin, nag-iingat sa akin. Oh, si Jesus, oh, si Jesus, ang iisipin ko. At ang mga ay si Jesus, ang iisipin ko sa kalimang may takot. Siya ang pananaligan ko, siya'y nagmamahal sa akin, nagbabantay sa akin. Oh, si Jesus, oh, si Jesus, ang iisipin ko.
Amen. Tayo natin tumayo. Exodus chapter 3, verse 11. Exodus chapter 3, verse 11. Meron tayong kasabihan na kung ayaw, okay ulit, kung ayaw, kung gusto, yun. I'd like to speak on the subject, excuses. Okay, let's read the Bible. Begin. Ay magsipo, ang Ama ay maluwalhati sa ating pagdilipon ngayong umaga sa pangalan ni Kristo ang ating tagapagligtas na Diyos. Tayo po ba'y nabubuhay sa pag-aalibay, pagbibigyan ng dahilan? Lagi natin nadidinig, kung ayaw, may dahilan. Pero pag gusto, may paraan. Sa ating buhay, we just cannot help but notice, marami mga tao o kakilala natin, or should we say pati na tayo, are doing some things better than the others. I mean, may mga tao, we must admit, na mas magaling kaysa sa iyo. Amen? May mga taong mas magaling pa sa atin. O may mga taong mas magaling ka sa kanila. Sports, academics, cooking, building, teaching, saving money, whatever. But sad to say, totoo rin yun sa ating buhay, magaling tayo mag-excuse. To that extent of making alibis na nagsisinungaling na tayo, na hindi tayo nagsasabi ng totoo. And some people we know are much better in telling lies, na sila mismo, huwag lang di kikibo. Pag kumibo, tiyak kasinungalingan. May mga ganon. And sila mismo na nagsisinungaling, na nakukumbisi mismo sila na kailang sariling kasinungalingan. And there are people like that. Let me give you an example. Isang tigasing traffic officer, ang nakita, overspeeding. Yari ka sa akin. Pinara. Huminto naman. Sir, magandang umaga po. Sabi ng driver, ano lisensya mo? Lisensya mo! Sir, ano ba? Overspeeding ka! Ano lisensya? Wala po lisensya eh. Sabi ng driver sa isip niya, yaman lang dito. Hindi lisensya sa kanya. Wala lisensya, sir eh. Wala lisensya? Sige. Registro ng kotse. Tsaka, hindi po akin to. Ninakaw ko nga po to, sir eh. Talaga po lang. Tama ang pagkakahuli ko sa iyo kung naman rin yung baka to sa compartment. Hindi pag binuksan ka, may baril ako rin. Gusto mo, pakita ko sa iyo? May baril ka? Yun nga ba pinapatay ko sa isang tao eh. Pumatay ka? Andun nga po sa compartment. Tignan niyo, yung bangkay. Huwag ka alisan ha. Diyan ka lang. Kami mo dyan sa Manabela. Tawag siya, sir. Meron ditong problema. Ano ba nangyari? Ako dito, nahuli ko overspeeding, pero punta ko kay sir agad. Maya, dumating yung pulis na mas mataas. May mga kasama na, nakatutok ang baril. Lumapit yung opisyal. Dahan-dahan na siya. Sabi niya, sir, mawalang gala na. Nakita mo yung mga pulis sa paligid. Opo. Akin na nga po, sandali lisensya niyo. Ito po, sir. Gulat siya. Okay naman kung nga ito pwede mo mamakita yung registro ng yung kotse. ORCR. Opo. Tingnan na. Dahan-dahan ka pagbukas niyan. Hindi, kukunin ko lang po, sir. Talaga? Ito, registro. Ipalatan lahat ng kotse na ito, Napapakamot na uli opisyal. Titingin kayo sa enforcer. Sir, labas nga sandali. Buksan mo nga yung trunk ng kotse mo. Baka may makita ko ron Sige, sir, sige. Dahan-dahan ka lang. Nakatutok ng mga baril. Pagbukas, hindi niya mga pagkain, gulong. Sige, sir naman na.
Eh, sabi ng driver, sir, ano ba problema? Eh, teka, sabi ng enforcer sa akin, tinawag sa akin eh. Hindi raw itong kotse, ninakaw mo raw to, wala kang lisensya, wala kang ORCR, at may baril ka. Tapos, may bangkay sa, talagang dadamputin ka na namin eh. Sabi ng driver, sir, baka ako sinasabi ng officer nyo, overspeeding ako. Sige na, sige lumad ka na. Sinungaling talaga ito, officer ko na to. Diba? So nakalaya siya. Ba't ko nagkikwento? So yung mga tao, sobrang magkwento, kala nagiging totoo na. Ang iba naman dyan, galit sa mga politiko. Basta nakakita ng politiko, nagigilitin na talaga sila. At gusto nilang mapatay kasi sabi para sa kanila, ang mga politiko, yung mga may kapangyarihan, ay puro sinungaling. Katulad isang bus. May mga politiko na kasakay doon. Eh, sobrang tirik na kalsada, nawala ng giya, nabangga. At nahulog sa bangin. Talagang punta ng mga tao. Nung mabalita itong taong ito, nagalit sa mga politiko, teka tinukuha kung may mga nabuhay pa sa mga sinungaling na to. Eh, ano siya? Yung sepulturero. Pagdating niya ron, kumukha siya ng pala. Hukay kagad siya, pinagbabaon na kagad niya. Inilibing niya agad. Sabi naman, tama, ba't mo inilibing kagad? Baka may buhay pa dyan. Hindi, baka may buhay pa dyan. Hindi, mga sinungaling to. Bakit naman? Nagsabi buhay pa rin siya, hindi mo naniniwala eh. Sabi niya buhay pa rin siya, hindi mo naniniwala, inilibing mo na rin, para sigurado. So sobrang galit niya sa mga sinungaling. Kaya ko talaga bakit? Kasi may mga tao nga naman na nakakainis, then instead of telling the truth, instead of doing what is right, gumagawa ng mga excuses. And some of them are Christians, some of them are in the church, some of them claiming to be believers na laging may dahilan kasi ayaw lang, pero pag Kristo, lagi may paraan. Ang problema lang, yung paraan na ginugusto nila, paraan ng hindi sa Diyos, at ang inaayawan nila, yung sa Diyos. Let me give an example. Etong si Moses. Sabi ng Diyos kay Moses, sa verse 10, balikan natin, pakibasa. Begin. I'm giving you an assignment, Moses. You are to lead Israel out of Egypt. Okay? Lika. Isusugo kita kay Paraon para pangunahan mo ang milyong-milyong Hudyo para lumabas sa pagkalipin. Ano sabi ni Moses? Sige po, Panginoon. Sige lang. Ano sabi sa verse 11? Basa. Yan yung sinasabi ko madalas sa salitang kanto. Naging paniki. Eh, ba't ako? Lord, ba't ako? Dapat siya na lang. Lord, ba't ako? Eh, sino ba ako? Para pumunta ron. Para ilabas siya. Lord, wag ako siya na lang. Bakit ako? Moses started to make excuses. May mga dahilan siya na alam natin, mga kapatid, pag hindi mo kaya, iutusan ka kaya ng Diyos? Hey church, may sinasabi ang Diyos sa iyo, pagka sinabi sa iyo, ibig sabihin kaya mong gawin. Huwag kang gumaya kay Moses na sinasabihan pa lang siya ng Diyos, may mga magulang tayo sabihin, anak ka, sabi ni Pedro, ba't ako? Ba't ako? Siya na lang. Bago pa lang nagsasatang ng tatay ng, ayun, siya na lang. Hindi, bibigyan sa alam tayo 1,000 eh. Dito lang ka. Di ba may ganun yung Brad, di ba? Di ba ganun ka nung araw? Ginibiro ko lang to. May mga ganun tao eh. Bago pa lang bubukan ng bibigyan magulang, nakakontra na. Nakaangas ka agad. Ganyan po si Moses. Wala siyang sinabi na, Lord, hindi ako niniwala sa'yo. Baka nagkamali ka lang ng pinili. Hindi ako yan. Dapat siya. Hindi ako. Sino ba ako? Who am I? Para pangunahan ang leader ng mga tao. Sino ba ako para tawagan mo magpastor? Sino ba ako para mawid, para magpatotoo? Sino ba ako? Sila na lang. Excuses. Nakakalungkot po. They live their life as they want to live their life, continuously violating the commands of God. Ayaw sumunod
sumunod sa Diyos. Ayaw pakinggan ang sinasabi ng Panginoon. Pag napahamak naman, sinisisi ka agad ng Diyos. Napakaraming dahilan. And there are people who are living a life, doing as they please, pero hindi gumawa ng pagsunod sa Diyos. When was the last time inutusan ka ng Diyos at sinunod mo siya? Yun ang pagpunta sa church. Kung bakit pagka Lunes hanggang Sabado, ang dami mong libreng time, pero pagkadating sa linggo, napaka-busy mo. Actually, nila, kaya nga wala sila eh. Kaya sabi ng mga iba, Pastor, ba't kami sinesermonan mo? Eh, dito kami sa church. No, sila nga eh. Kung bakit pagkalinggo, sumisipag, huwag lang makapunta sa church. Pero bakit ka pagpapalay ng Diyos sa kanyang patakaran? No way. God will not bless a Christian who is a disobedient, making excuses. Iba ho yung depression ng reason and excuses. Magkaiba po yun. Isang nanay, dari-daring ginising yung kanya anak. Anak, ako, uy, anak, tangali na. Papasok ka, di ba? Ay, hindi papasok. Anak, papasok ka. Hindi nga ako papasok, nanay. Papasok ka, Lunes ngayon. Hindi papasok. Bigyan mo ko ng dalawang dahilan ba't di ka papasok. Nanay, una, ayaw sa akin ng mga estudyante ron. Nilalayuan ako. Pangalawa, yung mga teacher doon, nakukonsume pag nakikita ako. Pumasok ka. Bumangon ka dyan. Pumasok ka. Nanay naman pa ko pinipilit pumasok. Bigyan mo ko ng dalawang dahilan para pumasok ako. Una, anak, 55 anyos ka na. Pangalawa, ikaw ang principal. Pasok. Ikaw ang principal eh. Mapapatukan mo kaya anak mo yun. Excuses. Kahit kinukonsume yung teacher nyo, kahit kinukonsume yung teacher nyo, pumasok kayo. Amen? Aral kayo, gawin yung tama. Do what is right. I'll give you two reasons why Moses was making excuses. And we are all very good, katulad ni Moses, sa paggawa ng alibi, dahilan, pagbibigay ng dahilan. And inalaga ni Moses yung mga alaga ng binan niya, and babasahin niya sa verse 1 to 10, hindi natin isa-isahin. When God appeared to Moses sa burning bush, God called him na pangunahan ng bayang Israel na inaalipin, binubusabos ng mga Egyptians papunta sa promised land. And Moses gave God a number of excuses bakit sa tingin niya nagkamali ata ang Diyos na pinili. Mga kapatid, hindi pa nagkamali ang Diyos na pinili ako bilang pastor. Hindi siya nagkamali yung tinawag ka bilang Kristiyano. Amen? Hindi siya nagkamali ng dinala ka sa First Baptist Church. Amen? Hindi siya nagkamali na kayo dinala sa church ngayong umaga. God has never made a mistake. Amen? Pero ang mga problema, ito si Moses, his unwillingness to obey. Baka tayo kaya gumagamit lagi ng mga excuses because we are unwilling to obey. Nagdadahilan ka lang, nag-aalibay ka, ayaw mo lang sumunod sa Diyos. Marami kang dahilan kasi ayaw mo lang sumunod sa Diyos. Bakit ayaw mo matay sa church? Kasi may butiki sa kisame. Kasi may may aso doon eh. Alibis. Ayaw mo lang sumunod sa Diyos. Pinangunahan siya ng Panginoon, sabi niya, I want you to deliver the children of Israel out of bondage. Pero ano nyo, ang dali niyang sumagot ng pagsuway. At pinaalam kagad niya sa Panginoon na parang, nagtag mo na, nagkamali kaya ata. Biligay sa verse 11. Sino ba ako? Ako'y utal. Hindi ako sanay magsalita. Marami siyang dahilan. Tinipos siya sa verse 12. Basa, verse 12. Okay, wait. Basa, begin. Okay, 13.
14. Okay, begin. Verse 14. Malakas. Sabi ni Moses, Lord, hindi ako makapagsasalita. Sabi ng Diyos, I will be your mouth. I will be your mouth. Ako magsasalita. Lord, wala akong kayahan. Yung di mo kaya, ako nga. Yung di mo kaya gawin, ako nga. So what you cannot do, I can. Yung hindi mo pwede sabihin, ako magsasabi. So, sinasabi ni Moses, ang lahat ng alibay, dahil ayaw lang yung sumunod. Mga Kristiyano, ang problema, kahit na nagkaka-problema, dahil ayaw lang talaga natin sumunod sa Diyos. You better decide to follow God. Di mo may batas na ginawa sa isang bansa. Ang batas na ipinasa ay ito, No Abilities Act. Ito rin batas na para proteksyonan ang mahigit 1 milyong mga walang kakayahan na mga tao sa kanilang bansa, walang skill, walang saysay na mga tao, tutulungan ng batas nito. At pagka hinire mo yung mga tao ito na walang kakayahan, walang magagawa, at walang mga silbi, pag hinire ng company, yung company ay mababawasan ng tax. Pag may kumpanya ka, kukuha ka ba ng taong susweldo mo, walang kakayahan? Walang kukuha nun. Wala. Kumuha ka ng patoy pupupo sa ulo mo. Wala nga kakayahan, ba't mo susweldohan? Mga batas na walang kwenta. No? Mga batas na walang saysay. Mga pinanukala ng mga taong pinukonsinti ang katamaran. Ayaw lang magsikap sa buhay. Pero ito, again, sinasabi natin, si Moses, napakadali niyang pinaalam sa Diyos. Wala akong magagawa, Panginoon. And God said, I will be your mouth. Sumunod ka lang. Ang tanong, tayo ba nakasunod na sinasabi ng Diyos? Ano sabi niya sa Mark 16:15? Mark 16:15, humayo kayo at ipangalan ng Ebanghelyo. Naipahayag niyo na ba ang Ebanghelyo sa mga kaibigan? Naishare niyo na ba ang kaligtasan sa inyong mahal sa buhay? Naipahayag niyo na ba na si Kristo ang tagapagligtas? Siya ang dapat ang tanggapin. Baka kagaya tayo ni Moses, nahiya tayo. So malinaw sinasabi ng Bible, God wants to use us na mga Kristiyano para ilayo sila sa kapahamakan. Pero ang tanong, sumunod na ba tayo? Bawat linggo, every week, God is telling us something. Pero madalas, ang mga Kristiyano, they give the impression that God has asked them to do something na hindi nila kayang gawin. Mga kapatid, pangalawa, that they thought God asked them to do something na wala silang time gawin. Liwanagin natin, Kristiyano, hindi ka utusan ng Diyos ng bagay na gawin mo na hindi mo kayang gawin. Amen? Utusan ka ng Diyos na gawin sa bagay and God will enable you to do it. And by the way, siya gagawa para sa iyo. Gusto lang niya maging instrumento ka. Amen? And God is telling you to give time. Hindi kanya utusan na paglaanan mo ng panahon yun na hindi mo kayang paglaanan. Mga kapatid, kaya niya. Ito nyo, 1 Corinto 10:13. 1 Corinto 10:13. Kaya po sabi ng Bible. Basa. Mark that verse. Tukso man, pagsubok man, anumang bagay na dumaan sa inyo, hindi pwedeng hindi nyo makaya. Kakayanin nyo, makakaya nyo. At may kasama pa ron na paraan ng pag-iwas, pagkailag, para matisin nyo. God will not allow things to happen to you na hindi nyo kakayanin. In short, kaya nyo. Why? Because He can. Kaya niya para sa inyo. Bakit mga kapatid? Kayo nga, mahal na mahal nyo anak nyo eh. Hindi makita ang dapon ng lamok eh. Siya pa na nagmamahal sa inyo. God will never, ever allow you na magdusa, na nag-iisa kayo nagdurusa. He will not allow that. Hindi ho.
Pero alam nyo, ang dali lang natin sabihin, Panginoon, parang kamali kaya ito na utusan na. Dapat siya, hindi ako. Dapat sila, hindi ako. Ang dali nating magsabi sa Diyos na, Panginoon, nagkamali ka na natawag. Hindi ho, God never made a mistake. Amen? Secondly, hindi lamang unwilling siya. Pangalawa, unreasonable ang kanyang mga dahilan. May mga tao sa atin dito ngayon, sa ating bayan, kung ba't naman pag-gobyerno minsan, ang bagal ng kilos. Pero pagka private ang gumawa, ang bibilis. Pagka pakinabang para sa mga senior citizen, pumipila ng matagal na matagal. Ang mga tao, ang mga tatanda, pinaglalakad ng mahalayo. Pero kapag bibili ng bisyo, ang dali-dali. Pagka gagawa ng mga kabulustugan, ang gagaling. Pero pag gagawa ng mga kabutihan, ang babagal, ang tatagal. Pagka gagawa ng pangalan sa mga kalsada, ang bibilis. Pero pag tatakpan yung sirang kalsada, inaabot ng taon. Baliktad. Mas madali dumating ang delivery ng Shopee kaysa dumating yung ambulansya. Mas madali pang tawagin ng punerarya. Nakakanuguto. Some of the excuses ng mga tao sa ginagawa rin ng mga nila Moses noon. Ano sabi ni Moses? Sino ako upang bumaroon sa kanila? Tandaan niyo mga kapatid, Moses was once a member of the house of Egypt. Dugong-bugaw siya. Lumaki siya sa bahay ni Pharaoh. Pero ngayon, 80 anyos siya. At nadadama niya, parang ang Diyos, nagkamali ng tinawag. Matanda na ako, Lord. Mga kapatid, wala ako sa edad. Amen? Wala sa edad ang paglilingkod. Diyos ang tumawag. Kaya niyang gawin yun. Susod lang tayo. Ang tanong, sumunod na ba tayo? Romans 8:3, sabi ng Bible, if God be for us, who can be against us? Okay, Romans 8:3, pagka Diyos ay sumasa iyo, sino makaka-daig sa iyo? Okay? Tama yung verse. Again, balik po tayo sa Exodus chapter 3. To this will I close. Verse 12. Tunay na ako'y sa iyo. Ako'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay ako sinugo. God will never leave you sa isang misyon na gagawin mo. So, why do we have excuses? Because we are unwilling and we have unreasonable excuses. Ang Diyos ang lakas natin, ang Diyos ang kasapatan sa atin. Let me give you 2 more verses. 2 Corinthians 3:5. And I'll show you a video later. And ayok, mahamon tayo. Basa. Amen. Acts 4:13. Acts 4:13. Ano dahilan? Ba't nagagawa natin mga bagay? Okay, basa. Chapter 4 verse 13. Okay, begin. You know how to amaze, you know how to surprise, you know how to shock the world. Kahit wala kayong pinag-aralan, kahit kayo nangamangmang, but as long as you are with Jesus, you can turn this world upside down. Amen? Kung ikay lagi kasama ni Jesus, just be with Jesus. Magkikiba dating mo, kahit wala kang datong. Amen? As long as you are with Jesus. Bakit to? Philippians 4:13. Philippians 4:13. I can do all things through Christ. Amen? Ano sabi ng Bible? Let me close with this. Before the video. Alam niyo po ba? Alam niyo yung TikTok? Alam niyo pa rin TikTok? Baka na ako walang alam na. Lahat naman may alam eh. Di ba TikTok, mga reels, etc. Kumita ng malaki, pinagbintangan ako ng mga bagay.
Ano yung kung sino ang nagpasimula ng TikTok? Kung sino? What's the idea? Hindi normal na tao. Puto ng dalawang paa. Isang Chinese. Puto ng dalawang paa, and I'll show you the video next Sunday. Puto ng dalawang paa, but he was able to make a source of income worldwide. Billionaire. Now let me show you this video. I want you to watch this. Tandaan niyo mabuti yung lesson. I-play na natin.